o nagmo-monitor kami kay kaibigan kong General Torre. Hello, General Torre. Napag-isipan mo na ba? Kasi napag-inipan ko umiiyak ka na daw. Pag nagkatabi tayo. Pag nagkatabi naman tayo. Pero pag magkalaya tayo, matapang ka pa rin. Pero pag nagkatabi tayo, ewan ko lang, pero hawak mo naman yung armed forces what I mean yung Philippine National Police Paano kaya kung makita tayo na pares tayo retero? Ano kaya ang mangyayari, General Torre? So yun ang pag-iisipan mo bilang isang uniform personnel officer. Pag-isipan mo, hindi naman forever magiging nasa serbisyo ka. Pero that is your decision. Kasi bilang isang otoridad, pero dapat pag-aralan mo lahat ang bagay. Kasi ako, sa totoo lang, General Torre, ni kailanman hindi ako pwedeng diktahan ng aking commander, kahit sino pang punyetang commander ko, kung inuutos sa akin na hindi ayon sa batas at hindi tama, hindi ako susunod. Hindi kasi pwede ako na sunod-sunuran lamang. Mahirap ang isang uniformadong tao, lalo na kung officer, very sensitive yung magiging action mo because you are an officer. Now, ikaw, sa basa ng Pilipino, na ikaw ay isang utusan lamang. Kaya sayang yung star mo dyan, isipin mo lagi na ikaw ay star, na lahat ng action mo in accordance to law or in accordance to your principle, in accordance to our SOP. Huwag kang lumabas dyan. Kasi kung hindi ka lumabas dyan ka sumusunod, very proud ang Pilipino sa iyo. Tandaan mo yan, General Torre, ano? Very proud ang Pilipino sa iyo. Pero kung ikaw ay sunod-sunuran lamang, walang kwenta mong police officer. Ganun ang prinsipyo ko. Hindi pwede ako. Bibigyan kita ng isang example na katotohanan. Second lieutenant ako. Nagkaroon ng special election sa hinterland ng Samar. Hinatid ako ang aking company commander. Then, First Lieutenant Domingo Gubway, isang class 90 PMA. Hinatid niya ako doon, dalawa kami platoon. Dahil yung lugar na yon critical. Because yung ballot box na before the election, papunta sila sa presinto, hinarang sila ng NPA. Kinuha yung ballot boxes. So, nung kinuha yung ballot boxes, siyempre normal na walang eleksyon. Now, counting. Ang difference between congressman. Pangalanan natin mga congressman para magiging totoo tayo. Later mo yung dinidiscuss ko. Congressman Lucero and Congressman Ong ng 2nd District of Northern Samar. Ipapaliwanag ko ito para makita ninyo gaano ka-prinsipyo ako. Hindi kayang bayaran ni numan. Okay. Lahat kasi ang difference nila is ang lamang ng isang Congress 47 ang lamang lang. Now, ang butante doon sa lugar na yon sa Precinct 13 is 113 yata, 123 something. Ganon. So, meaning, pwedeng mag-decide doon sa presinto na yon na kung sino talaga ang nanalo. Okay, dalawang congressman, agawan sa taong bayan. Ako ngayon ang officer in charge sa area. Ako ang officer in charge. Lahat ng partido, Lucero man or Ong, kanya-kanyang palibre. Pagkain, ano pa man. Siyempre, almost 2 years kaming libre sa ganon. Ay hindi pala, almost 1 year, libre kami sa pagkain. Lahat doon, siyempre, yung mga kababari, bigyan kami ng mga pagkain nila. So, libre kami ng 1 year. Pero after that, lumipas, naghirap na yata yung mga congressmen, hindi na sila nakapagbigay, kaya medyo sariling bulsa na namin. Umabot ng 2 years, 2 months siguro, o 3 months.
malapit ng decision ng COMELEC. Because 1992, another 95 election ulit. So by late 94, magkakaroon ng special election kung sino talaga nanalo. Okay. Maraming offer sa akin. Maraming offer sa akin. Wala. Hindi ko pinapansin yun. Okay. Pagdating ng malapit na, kasi ang pagkaalam nila, kung ano ang sabihin ni Commander Bukay, yun ang mananalo na congressman. Yun ang mananalo. Kasi lahat ng taong bayan, sa akin naniniwala. Bakit? Yung security nila at saka paniniwala sa akin. So kung sino yung ihudyat ko, hindi pa ito rally baka magkamali kayo, hudyat ko hudyat ko na kung sino ang gustong manalo. So, ang daming open sa akin ngayon. Dahil maraming threat sa akin, ang ginawa ni General Tigas, alam ko si General Tigas ang nag-decide nun, na brigade commander namin. Ang aming battalion commander noon that time is Colonel Balwes, is Musang also. So sa akin pinagkatiwala yun. Yung area, walang ibang pinagkatiwala doon. Bilhin mo yung second lieutenant ko, doon ko binuhos lahat. Wala akong ibang napunta na area, kundi doon sa Silvino Lobos, barangay Kusarang Silvino Lobos. Okay, late 1994. Ang ginawa niya ng Tigas, para hindi ako pagkaguluhan or nabulungan siya, kailangan maalis doon si Lieutenant Mitran. Kasi delikado tayo, kasi ang pinapaniwala ng taong bayan doon, si Mitran. So pinulat ako, hostage ngayon ako sa battalion headquarters. Sa specific, Barangay Rawes. 19 IB headquarters, Barangay Rawes, Lawang, Northern Samar. Para masabi nyo na, totoo yung kwento ko. Totoo yung kwento ko. So, yun. Nandun ako sa battalion, commander. Nasa battalion headquarters ako. Mayroon ako isang kasama na kapitan. Isang kapitan na kasamaan ko. Sabi niya, Jun, merienda tayo. Sir, paalam mo kay battalion commander. Alam na yung battalion commander yun. Sama ka kasi hindi ako pwedeng umalis ng battalion headquarters without the knowledge of the battalion commander. Hostage nga ako Kasi left and right nililigawan ako. Ito naman kapitan na ito, hindi ko lang sabihin ng kapitan. Yung kapitan niya nakapag-asawa ng Sarawis. Pero yung kapitan ngayon, wala na ngayon. Nauna lang pumanaw. Okay. Para hindi ko lang pasinin yung pangitin yung pangalan niya. Kasi medyo may kunting, prinsipyo. Okay. Dinala ko sa isang restaurant nung kapitan na yun. Nagmimirinda kami. Tapos, yung exclusive restaurant. Kami yun, si Kwan pala, si Mr. Ganito. Hindi ko pa pangalan na answer naman doon sa Kwan, So, yung isa, patay na. Patay na nga. Patay na rin yun. Okay. Kapatid yun. Sabi niya, Lieutenant, yan ang approach sa akin Lieutenant, magkano bang tatanggapin mo sa pension mo? Hindi ko nasagot, hindi ko alam kung anong naisagot ko. Bakit, sir? Kasi ganito nakausap na namin si Chief Staff. Tapos si Chief Staff, sabi niya, Chief Staff, sabi ko, sino bang malakas? Itong partido na ito? O itong partido? Kasi Chief Staff yung pinag-uusapan Mas mataas yun Ang level nito, brigade at saka division. Sabi ko, sino ba talaga malakas dito? So, ang naging decision ko, sabi ko, sir, ang magiging decision ko dito, kung ano ang instruction ng aking battalion commander, yun ang susundin ko. Hindi, tingin-tig ganito Sabi ng kausap namin sa Aguinaldo, sabi niya, mag-uo ka lang at dilipad tayo bukas sa Manila. Sabi ko, inisip ko gano'n. Gano'n ba kabilis? Mayroon kaming sinasabing protocol sa AFP. Pero sa isip ko rin, dahil chief staff ngayon nag-utos, walang magagawa yung battalion commander. So, pero yun ang pagkaisip ko. Pero hindi yun ang sinunod ko, yung proseso. Kasi pag nag-uwa ko, hawak na ako ng chief staff. Yun ang thinking ko.
Pero dahil nga may prinsipyo ako, para hindi na magulo ang sitwasyon, sir, baka pwede sir, sabi ko, batalyon commander ko ang kausapin nyo na mag-neutral ako. Neutral naman ako eh. Hindi sir, panig kami yung grupo namin. Hindi sir, ganito na lang. Pumunta na lang kay batalyon commander. Dati batalyon commander namin, si Colonel Balwis. Lieutenant Colonel Balwis. Isang musang. So, ayaw niya rin makipag-usap. Sabi ko, sir, hindi ako kikilos hanggat walang instruction. Susundin ko lang kung anong instruction ng aking superior. Yun lang yun, sir. Wala na ako iba. Sige, Lieutenant. Sabi niya sa akin. Pag-isipan mo at anong decision mo, usap tayo uli. So, biruin mo ang sinagot sa akin, yung pension mo na matatanggap mo, titriplihin ko yun, sabi sa akin. O titriplin na, kung nag-pension ako, nag-retired ako, 7 million. So, magiging 21 million yun. Pero hindi ko yun, kasi wala nga sa akin wala nga sa akin mga ganon. Ang prinsipyo ko ay prinsipyo. So, meaning, in short ko na pinag-usapan ngayon, dapat ganon lahat ng miyembro ng men in uniform personnel hindi kayang bayaran ang kanilang panindigan, ang kanilang prinsipyo. Kung ganon ang prinsipyo ng mga EEP personnel and PNP personnel at other uniform personnel, maganda ang Pilipinas. Totoo yan ang kinipinto ko. Kaya ikaw, General Torre, mag-isip-isip ka, huwag ka maging tuta. Sayang yung star mo, Ibig sabihin yung star natin, bayaran na lang yung star natin. Ay, putang ini.